Hindi na namin hihilingin ang formal na pagbasa at magsusumite ng not guilty plea sa lahat ng kaso. Si Laura Owens ay muling humarap sa hukom, may bagong abogado, at itinakda ang bagong petsa ng paglilitis sa kasong panlilinlang at pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa. Titingnan ko kung ano ang susunod sa kanyang kaso at ipapakita ko rin sa inyo ang kaunting bahagi ng kanyang TED Talk noong 2022. Ako si Laura Owens at hindi ako ang bida sa kwentong ito. Ako si Anjanette Levy at ito ang Crime Fix. Bumalik si Laura Owens sa korte sa Maricopa County, Arizona para maghain ng plea sa mga bagong kaso ng umano'y pagpapanggap ng pagbubuntis sa dalawang lalaki, pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, at pakikialam sa ebidensya. Isa sa mga lalaki ay dating reality television show contestant. Si Clayton Echard na lumabas sa The Bachelor ay sobrang natuwa nang ma-indict si Owens sa kaso niya ngayong taon. Sa wakas na ipagkalob na ang hustisya. Sobrang excited akong ibahagi sa inyo ang balitang ito na ngayon lang, mga 20 minuto na ang nakalipas, inanunsyo ni Maricopa County Attorney Rachel Mitchell ang pagkaka-indict kay Laura Michelle Owens sa mga kasong felony na may kaugnayan sa paternity scheme. Isang bilang ng fraudulent schemes, isang Class 2 felony, isang bilang ng forgery, isang Class 4 felony, 4 na bilang ng perjury, isang Class 4 felony, at isang bilang ng tampering with physical evidence, isang Class 6 felony. Tapos na ang bangungot na ito, handang-handa na akong hindi naisipin pa ito. Pero ngayon, si Owens ay nahaharap pa sa mas maraming felony charges na may kinalaman sa isa pang lalaki na ang pangalan ay Greg Gillespie. Dumaan na si Owens sa isang civil trial kung saan iginiit niya na nabuntis siya ng anak ni Clayton Echard. Pero sinabi ng hukom na peke ito, isinangguni pa ng isang hukom ang kaso niya sa county abogado para sa pagsasakdal. Alam mo ba? Hindi pa nga alas 7. Wala pa akong nagagawa kundi mabuntis ng binatang lalaki. Okay, hindi naman ako pumatay ng tao. Laura, pwede mong pag-usapan yan kasama ang mga investigador ng county. Iyon si Laura Owens noong Enero ng taong ito nang magsagawa ng search warrant ang mga pulis sa Scottsdale sa bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang mga magulang. Si Owens ay inaakusahan ng iba't ibang krimen tulad ng panlilinlang, pamemeke, pagsisinungaling sa panunumpa at pakikialam sa ebidensya. Ayon sa sakdal, nagsinungaling si Owens noong Marso 2024 sa ilalim ng panunumpa nang igiit niyang siya ang nasa larawan na may buntis na tiyan. Nang tinutukoy niya ang isang video niya na tila siya ay may buntis na tiyan, inaakusahan din si Owens na nagsinungaling sa parehong okasyon. Video clip ito ng ama na hawak ang buntis na tiyan. Inakusahan din siyang nagsinungaling nang sabihing hindi siya nagpadala ng ultrasound kay Greg Gillespie. Narito ang isang text message na isinulat ni Laura Owens kay Gillespie na may kasamang larawan ng ultrasound. Mukhang magkakaroon ka na ng 1 o 2 anak. Masama ang pakiramdam ko kaya pumunta ako sa klinika ngayong hapon at nagpa-ultrasound para matiyak na wala akong ectopic pregnancy. Hindi naman pala. Nalaman ko na kambal pala ang dinadala ko. Mukhang yung isa ay pumanaw na o hindi maganda ang lagay. Dahil sa gamot na ininom ko, inalok akong magpa-surgical abortion pero pinili kong hindi ito gawin. Kung ako lang ang dumadaan dito mag-isa, hahayaan ko na lang ang Diyos ang magpasya. Kung gusto niyang ipanganak ang 2, 1 o wala. Dapat ding malaman ng mga bata ang pamilya sa panig ng ama. Ngunit ngayon bahagi na lang ito ng text message. Si Owens ay inakusahan ng paggamit ng ultrasound ng ibang babae at ipinasa ito bilang kanya sa korte. Kaya si Owens tulad ng sabi ko, ay bumalik sa korte ngayong linggo. Narito ang nangyari. Nakita mo sa lumang kaso, status conference lang tayo ngayon? Mula nang talaga si Ginong Swirsky para kay Binibining Owens, may bagong indictment na isinampa. Binigyan ko ng kopya si Ginong Swirsky. Nasuri mo na ba yon kasama ang kliyente mo, Ginong Swirsky? Opo, ginawa ko po kagalang-galang na hukom. Gusto mo ba akong magsagawa ng pagbabasa ng sakdal para sa hindi pag-amin ng kasalanan ngayon para sa kanya? Opo, kagalang-galang na hukom. Sige, isinusuko mo ba ang pagbabasa ng paratang at mga karapatan niya? Isusuko po namin ang formal na pagbabasa at magpapasok ng plea na hindi guilty sa lahat ng paratang. Sige, mas pagpapanong kami ng plea na hindi guilty para sa kanya. Nag-plead ng not guilty si Laura Owens sa lahat ng paratang. Kailangan kong magtakda ng mga condition para sa pagpapalaya sa bagong kaso. Hinihiling ba ng depensa na pareho lang ang mga condition o... Ang unang usapan ay pagpapalaya ng sariling pananagutan. At naniniwala ako na medyo lumawak lang ito ng kaunti. Pero wala namang nagbago. Wala talagang nagbago na magbibigay dahilan para baguhin ang kondisyon ng pagpapalaya. Sige, may nais bang idagdag ang estado tungkol sa isyong yon? Wala.
Ito ay own recognizance release, kaya sa bagong usapin, palalayain ko siya sa ating own recognizance sa parehong mga termino at kondisyon gaya ng 001631. Muli, tungkol sa mga bagong petsa sa usaping iyon. May paunang pre-trial conference sa Enero 21, 8:15 kay Commissioner Popco. Komprehensibong pre-trial sa Pebrero 25, siyam-am at final trial management sa Abril 16, siyam-am pareho sa harap ko, at trial assignment sa Abril 23, siyam-am sa harap ng trial assignment judge. Ang hukom ay nasa ikalimang palapag, courtroom 5B. Miss Owens, dapat kang dumalo sa lahat ng pagdinig. Kung hindi ka dadalo, maglalabas ng warrant para sa iyong pag-aresto. Kung hindi ka sisipot sa iyong paglilitis, maaring magpatuloy ito kahit wala ka. Makipag-ugnayan ka palagi sa iyong abogado, siguraduhin mong meron siyang maayos na numero ng cellphone mo sa lahat ng oras. Ang bagong deadline para sa kaso ay Mayo 31, 2026. Ang paglilitis ay sa Hulyo 20 siyam-am at ang FQMC ay sa Hulyo 22 siyam-am. Sige, kalimtaan na natin ang Abril. Ang trial management conference ay sa Hulyo 22 siyam ng umaga at ang trial assignment ay sa Hulyo 20 siyam ng umaga. Di magbabago ang petsa ng initial pretrial conference at CPTC. Nakatakdang magsimula ang paglilitis ni Laura Owens sa kaso ni Clayton Eckert sa Enero 2026. Hindi na mangyayari iyon ngayon dahil sa bagong kaso at bagong abogadong susuri sa ebidensya. Ginong Swirsky, ngayong nandito ka, nakuha mo na ba ang mga dokumento ng kaso? Opo, nitong nakaraang linggo, nakatanggap ako ng humigit kumulang 6,000 pahina ng mga dokumento ng kaso at 16 na body cam recordings. Natanggap ko lahat yon mula sa estado nung nakaraang linggo. Ibig bang sabihin nito natutugunan ng estado ang pangangailangan mo sa aspetong iyon? Oo, sobra. Sige. Kaya si Laura Owens babalik siya sa korte sa Pebrero. Anak siya ng San Francisco talk radio legend na si Ron Owens. Nahuli siya sa body-worn camera ng pulis habang nagsasagawa ng search warrant sa kanilang bahay ngayong taon. Gusto mo bang umupo dyan o dito? Kung maging pampubliko ang footage na ito na kasama ang tatay ko, Ay nangaharas sa akin. Hoy ma'am. Gusto niyang umupo dyan. Pero hindi naman siya umuupo dyan. hindi niya ginagawa. Hindi mo naiintindihan. 23 taon nang may Parkinson's ang tatay ko. Hindi niyo alam. Tinanong ko kung gusto niya umupo doon, sabi niya hindi. Hindi siya pwedeng umupo sa upuang yon. Hindi siya pwedeng umupo dyan. Bawal niyang gamitin yan dahil may gulong. Gamitin mo raw, sabi ng nanay mo. Yung itim na upuan. Ronnie, umupo ka na lang sa upuan na lagi mong inuupuan. Umupo ka na lang sa itim na upuan. Pero magpapagulong siya dyan. Diyan siya umuupo. So ito ba? Oh, sige, hawakan ko na lang para sa kanya. Kailangan itong itulak pabalik dito mismo. Kailangan itong itulak doon para makaupo siya. Natawag mo na ba si David? Kinuha nila ang cellphone ko. Ano? Kinuha nila ang cellphone ko. Kinuha ba nila ang cellphone mo? Heto na ang cellphone mo. Hindi. Kukunin nila ang cellphone mo. Paupuin na kita. Kukunin nila ang cellphone mo. Paupuin na kita. Gusto kong makita ang warrant na nagpapahintulot kunin ang cellphone ko. Noong umaga ng Thanksgiving, may mensaheng ipinost sa personal na Facebook page ni Ron Owens. Nakasulat, "Sa Thanksgiving na ito, gusto kong ipahayag kung gaano ako lubos na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta sa akin sa mga nagdaang taon. At ngayon, sa edad na 80, ito na ang pinakamahirap na taon ng buhay ko. Pagkalugi, malubhang mga issue sa kalusugan, isang special weapons and tactics raid sa bahay ko, isang mapanirang online smear campaign laban sa aming pamilya, at mga kasong legal laban sa anak kong babae. Nalubos na nagpapakita ng maling pagkakakilanlan kung sino siya at kung ano ang ipinaglalaban niya. Nakikipaglaban pa rin kami para hindi ma-foreclose ang aming bahay at aktibo pa rin ang GoFundMe account na ginawa para sa akin halos 1 taon na ang nakalipas. May link sa ibaba kung gusto mong mag-ambag o magbahagi. Maraming salamat sa pag-alala sa akin at sa aking pamilya ngayong Thanksgiving. Ang inyong kabaitan ay tunay na naging biyaya para sa amin. Sana marami kayong dahilan ng iyong mga mahal sa buhay para magpasalamat ngayong araw. Ngayon, gaya ng narinig ninyo, si Ron Owens ay nagdeklara ng pagkabangkarote at ang GoFundMe para sa kanya ay nakalikom na ng mahigit $130,000. Si Laura ay kasalukuyang may public defender ayon sa GoFundMe. Sa halos 5 dekada, si Ron Owens ang naging tinig na gumabay at nagbigay inspirasyon sa maraming tagapakinig ng KGO 810. Ngayon, ang mga tanyag na call letters ay magre-retiro na habang sila'y naglalaho sa kasaysayan. Ito ay tanda ng pagtatapos ng isang panahon. Pero ang pamana ni Ron ay patuloy na umaaling-aungaw sa puso ng mga nakikinig araw-araw para sa kanyang talino, karunungan
at matibay na dedikasyon sa makabuluhang usapan. Ngayon, si Ron ay may matitinding pagsubok. Pagkalipas ng 23 taon na may Parkinson's disease, lalong lumala ang kanyang kalusugan. Matapang niyang hinarap ang Parkinson's, 4 na laban sa kanser, huli ay kanser sa bituka at malubhang problema sa puso. Ang mga pagsubok na ito sa kalusugan ay nagdulot ng matinding epekto, pisikal man o pinansyal, sa taong naging haligi ng lakas para sa marami. Kung nagbigay ng ginhawa, saya o makabuluhang usapan si Ron, ngayon ang tamang panahon para ipakita ang iyong pagmamahal at pasasalamat. Ang mag-GoFundMe na ito ay pagkakataon nating magbigay sa taong naglingkod ng 48 taon sa radyo. Kahit maliit o malaking donasyon, makakatulong kay Ron at sa pamilya niya na malampasan ang pagsubok na ito. Nag-ho-host na sina Laura Owens at ang kanyang ina Jan Black ng podcast na Nobody Told Me. Noong 2022, nag-host si Laura Owens ng Technology, Entertainment, Design Talk at ibinahagi ang kanyang karanasan bilang biktima ng karahasan sa tahanan. Ako si Laura Owens at hindi ako ang bida ng kwentong ito, kundi ang umiiyak na babae sa upuang 22H. Ikinuwento ni Owens kung paano siya sinaktan sa biyahe niya sa Iceland. Nagsimula kami parang kwento sa Encanto pero biglang bumagsak lahat, parang isang iglap lang. Ang kanyang pagiging kaakit-akit at mga papuri ay napalitan ng mga puna at ang kanyang mga sinasabi ay naging mas nakakatakot hanggang sa tuluyan ng naging pisikal ang pang-aabuso. Ang una niyang ginawa pagdating namin sa Iceland at pagdating sa hotel ay pinapili niya ako ng isang numero. Hindi ko alam kung bakit pinili ko ang 40. Sabi niya, iyon daw ang bilang ng beses na sasampalin niya ako. Ginawa niya iyon at pagkatapos ay sinakal niya ako. Gusto kong maging malinaw. Walang sino man ang dapat kailanman makaranas ng ganitong klaseng pagtrato. Pero may mga tanong na lumitaw tungkol sa kwentong iyon. Dahil sa mga paratang ni Owens na siya raw ay buntis, pero napag-alaman na hindi naman pala. Sige, gusto kong ibalik si Dave Neal, host ng Rush Hour Podcast bilang eksperto. Dave, ano masasabi mo sa paglipat ng PETSA ng paglilitis sa huling bahagi ng Hulyo? Kailangan kong makakuha ng isa sa mga sponsorship ng Liquid Intravenous araw-araw ay 110 ang init, kaya halos mamatay na ako. Gusto ko sanang mangyari ito noong Enero para sa sarili kong, alam mo na, schedule ng winter getaway. Pero oo, magiging mainit talaga ito at sa tingin ko, sa pagkakaalam ko, isang buong buwan din ang nakabook para dito. Di ko sure kung tatagal sila, pero sayang talaga pera dito. Ayon sa isa sa mga isinampa nila, ang abogado ng estado o mas tama, ang abogado ng county ay mag-aalok ng plea bargain. Mag-aalok sila ng plea bargain sa kanya. Mukhang sa civil case man lang, alam mo yon, hindi siya handang isuko yon, pero siya ay, ewan ko, magiging interesante kung tatanggapin niya ang plea bargain mula sa county attorney. Oh, tingnan mo, hindi siya tatanggap ng plea dahil hindi siya umatras sa kahit ano rito. Kailangan niyang magpakabiktima sa isip para maisalaysay ang kanyang kwento at maisulat ang libro. Kasi kung tatanggap siya ng plea at babawin ang sinabi niya, sa tingin ko hindi iyon pwede. Kaya hindi ko rin nakikitang magkakaroon ng plea deal na walang kulong. Kaya kung ako siya, mas mabuti pang makulong na lang at isabuhay ang kwento mo na ikaw ay pinuntirya. Sabi ko na ito dati, kung aaminin niya, pwede siyang mag-podcast na, bakit ako nagkunwaring buntis? Sigurado akong maraming gustong makinig doon. Kaya hinihikayat ko siyang magsabi ng totoo. Mas interesante pa yon kaysa sa palusot pero mukhang hindi mangyayari. Interesante. May bago na siyang abogado na kailangang pag-aralan lahat ng ebidensya sa kaso. Kaya aabutin ng kaunting panahon bago makahabol ang bagong abogado dito. Public defender siya. Siyempre, ang kanyang ama nung Thanksgiving ay tila ipinagtanggol siya sa Facebook. Si Ron Owens ang maalamat na talk radio host sa San Francisco. Sabi niya, sa madaling salita, alam mo na, dumaranas siya ng iba't ibang problema sa kalusugan at kinakaharap niya ang pagkabangkarote. May malaking GoFundMe na nakalikom ng mahigit $100,000 para sa kanya at patuloy pang nadaragdagan. Alam mo, may ilang problema talaga siya sa kalusugan. No? Nakita natin siya sa body camera footage nung Special Weapons and Tactics Raid sa pagsasagawa ng search warrant mas maaga ngayong taon. Hindi ko alam kung masasabi mo talagang raid yon. Ibig kong sabihin, kumatok naman sila sa pinto at nagsabi ng, hoy, nandito kami para magsagawa ng search warrant. Kaya, alam mo, sinasabi niya na, sa totoo lang, mali ang pagkakalarawan sa anak niyang babae dito. Oh, ayon sa Facebook niya, hindi pa namin alam. Gusto ko siyang marinig magsabi ng ganito kasi hindi ako sure kung maniniwala ako. Pero oo, ganun nga. Kasama siya sa pamilya ng biktima rito. Kaya tinatanong mo kung si Ron Owens nga ba ang sumulat nun?
Or ano bang iniisip mo tungkol doon? Sa tingin ko, kailangan mo talagang gawin yon. Ibig kong sabihin, heto sila, nagsasampa ng bankruptcy tapos siya naman ay may $20,000 na pensyon kada buwan. Sa tingin ko, hindi masyadong maawa ang audience mo sa kanya. Na ang isang tao na kumikita ng $1.5 milyong kada taon at patuloy pa rin kumikita ng $20,000 kada buwan ay kailangang magsampa ng bankruptcy dahil hindi nila kayang bayaran ang kanilang mga utang. Parang, alam mo yon, komedyante ako, hindi rin naman kami magaling sa pera pero sobra na to para sa akin, di ba? Kaya nagsimula sila ng GoFundMe, nakalikom sila ng $130,000 parang pinaparamdam nila ng guilt ang kanilang mga tagahanga sa San Francisco. Wala akong masamang ibig sabihin sa matatanda. Maraming boomer ngayon ang naloloko at nawawalan ng pera. And sa tingin ko, karapatan nilang malaman kasi parang kailangan niya nga ang pera ninyo pero medyo pabaya talaga ang ginawa. Nagpatakbo sila ng mga kampanya sa Facebook gamit ang GoFundMe na link. Hindi alam ni Ron Owens kung paano gawin yon. Alam ng anak niyang si Laura Owens kung paano gawin lahat ng yan. Alam mo na gamitin ang Meta, Google at iba pa para ipalaganap ang kanilang mensahe. Mahalaga lang malaman ng mga tao na pwedeng maawa sa kanya, nakakainis at maraming problema siya sa kalusugan, pero hindi siguro masama kung handa si Laura na itulak siya sa korte para makuha ang simpatiya. Sa tingin mo ba si Laura Owens ang nagpapatakbo ng GoFundMe at Facebook? Ibig kong sabihin, gumagawa siya ng panlilinlang sa ibang paraan. Inamin niya ito sa kanyang deposition. Gumawa siya ng panlilinlang. Alam mo, pinadalhan na naman niya ako ng peking medical na dokumento. Hindi ko sinasabing hindi nila kailangan ng pera. Iniisip ko lang na hindi naman kailangang mapunta sa medical na bayarin ang pera mula sa GoFundMe. Wala tayong alam kung saan talaga ito napupunta. Pwede itong mapunta sa kanya or sa huling abogadong iniwan siya na binayaran niya ng retainer. Ngayon, may sense na sa kanya na hindi na sulit kumuha ng abogado para ipagtanggol siya. Kaya itong kawawang abogado nanalo sa Laura Owens draft lottery, ito mga kailangan siyang irepresenta. Kailangan niyang silipin ang 6,000 pahina ng mga dokumento parang good luck, welcome sa palabas. Totoo, napapaisip ako kapag may nagsasabing hindi sila mabubuhay sa 20,000 kada buwan kung ano talaga ang nangyayari. Hindi ko hinuhusgahan ang sino man sa kung ano man ang gusto nilang gawin sa kanilang katawan. Pero kung pumunta ka sa korte kahapon na parang bagong gawa ang lip injections mo at sumasali ka pa sa mga 5,000 na karera ng kabayo, bigyan mo naman ako ng kaunti. Alam mo yon, magtrabaho ka sa Starbucks at mamuhay ng maayos tulad ng karamihan sa atin. Oo, $20,000 kada buwan. Kayang-kaya kong mabuhay doon. Tapos makakapag-ipon pa ako kahit papaano. Salamat Dave Neal, pinahahalagahan ko ang oras mo. Laging masaya. Sige, papapasukin ko si Dwayne Cates. Isa siyang sertipikadong espesyalista sa batas kriminal ng Arizona State Bar. Dwayne, alam mo yun, talagang interesante ang kasong ito. Bilang abogado ng depensa, ano ang pananaw mo rito? Sa totoo lang, kakaiba ito. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Ibig kong sabihin, nakagawa na ako. Matagal akong nag-practice ng family law, kung saan may mga babaeng nagsasabing anak ng lalaki ang bata, pero anak pala ng iba. Pero ibang klase na talaga itong panlilinlang na to. Kawili-wili. Sinasabi mong buntis ka kahit hindi naman at sinusubukan mong kikilan ng pera ang mga tao. Oo, ibig kong sabihin naman napaka-interesante para sa akin na meron tayong, alam mo, kahit papaano dito sa estado ng Arizona, kinasuhan siya ng paggawa nito sa 2 lalaki. Pero sa totoo lang, alam mo, 4 talaga ang mga lalaki. May 2 pang ibang biktima sa ibang estado. At hindi ko maintindihan kung paano naiisip ng isang tao. Kasi napag-alaman na, alam mo na, sa isang civil case na nagsisinungaling siya. Kaya paano ka uusad dito? Kasi parang sa huling abogado niya, pinupursige nila, tuloy sila sa trial sa Enero. Sabi ng estado, susubukan nilang magbigay ng alok na areglo, isang plea offer. Mukhang hindi siya handang tanggapin ang alok na iyon. Kaya ikaw ay isang abogado ng depensa, paano mo haharapin ang isang kliyente na maaaring parang hindi, itutuloy ko talaga ito. Lahat ay may karapatang magkaroon ng paglilitis at patunayan ng gobyerno ang kaso nila ng lampas sa makatwirang pagdududa. May karapatan ka talaga doon at kung gusto ng kliyente magpa-trial, gagawin namin. Madalas ko nang imungkahi sa mga kliyente na mas mainam tanggapin yung plea kaysa magpa-trial pero nagpa-trial pa rin sila. At kaya alam mo, ang kliyente pa rin ang pipili, hindi abogado ang magdedesisyon kung magpa-trial kundi kliyente. Tiyak na tiyak, desisyon ng kliyente, pagpili ng kliyente. Alam mo, maraming ebidensya sa kasong ito. Tungkol ito sa elektronikong ebidensya.
Maaaring meron silang ebidensya mula sa computer na nagpapakita sa kanya, posibleng gumagawa ng mga dokumento at mga bagay na katulad nito. Ibig kong sabihin, paano mo lalabanan yon? Kukuha ka ng magaling na forensic or computer expert. Meron akong ilang laging ginagamit. Nasa isang malaking kaso ako ngayon. Alam mo na, ganyan ang madalas naming ginagawa. Ay ang makipagtulungan sa mga eksperto para alamin kung yung sinasabi nilang nangyari sa computer ay totoong nangyari. Sinabi mo na bago itong kaso at hindi ka pa nakakakita ng ganito. Alam mo, karaniwan mo lang itong makikita sa family court, pero itinuring ito ng hukom na seryoso, kaya tinawagan niya ang county attorney at sinabi, kailangan mong imbestigahan ito. Oo, at medyo bihira rin yon kasi alam mo naman, madalas namang magsinungaling ang mga tao sa korte. Minsan maliliit lang ang mga bagay, minsan naman hindi. Pero sa 28 taon ko, hindi pa ako nakapagrepresenta ng kinasuhan ng perjury. Ibig kong sabihin, hindi naman ito madalas ikaso. Kaya siguro naniwala ang hukom na sapat na kalala ang ginawa para tawagin ng county attorney. Oo, sigurado naman. Talagang kakaibang kaso ito, hindi ko pa ito naranasan dati at lalo lang itong nagiging mas interesante habang lumilipas ang mga linggo. Dwayne Cates, maraming salamat sa iyo. Uy, salamat sa pag-imbita sa akin. Gaya ng nasabi ko, babalik si Laura Owens sa korte sa Pebrero. Iyan lang para sa episode na ito ng Crime Fix. Ako si Anjanette Levy. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Magkikita tayo ulit dito sa susunod.